Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. So kita po natin dito sa ating latest na satellite animation na patuloy pa rin po nating minomonitor yung tatlong bagyo na nasa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So una po itong si Bagyong Nika or formerly si Bagyong Nika na lumabas na ng ating PAR. At ito naman si Bagyong Ophel na currently ay nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, pati na rin po si Tropical Storm na may international name Manyi na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So currently nakikita po natin na isang bagyo lamang po ang currently na may direktang epekto sa ating bansa. Ito po si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung mga detalye patungkol dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel. At mamaya isa-isahin din po natin yung latest update dito sa binabantayan po natin na si Tropical Storm Manny. So latest po muna dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel. As of 10 PM, yung latest location niya po ay huling namataan sa layong 295 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Siya po ay nasa typhoon category, may pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour at kumikilos po sa direksyong west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kita po natin dito sa ating latest na satellite animation na yung rain bands nitong si Bagyong Ophel ay currently ay nakakaapekto na sa may silangang bahagi ng Luzon, gayon din sa may Kabisayaan. So magiging maulan po yung panahon, lalong-lalo na sa may bahagi po ng Luzon at Visayas, dyan po sa may Isabela, Cagayan, patanda na sa may Aurora, Quezon, sa may Bicol region, ilang bahagi po ng Mimaropa at sa may Eastern Visayas. At kung nakikita po natin itong kumpol na mga kaulapan na malapit po sa sentro ng bagyo, dyan po yung malalakas na ulan na dala po nitong si Bagyong Ophel. So dahil inaasahan po natin na patuloy po siyang lalapit sa ating kalupaan, inaasahan po natin itong mga pag-ulan po na ito ay mararanasan lalong-lalo pa sa may bahagi ng Hilagang Luzon. So alamin po natin yung specific areas mamaya kung aling areas po yung mga karanas ng malalakas na mapag-ulan dulot po na epekto nitong si Bagyong Ophel. So alamin po muna natin yung magiging pagkilos niya sa mga susunod na araw. Ito po yung ating latest shock forecast as of 11 PM po ito. So kung nakikita po natin yung central track ng bagyo or yung magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw. Ito po yung forecast intensity or yung category or yung lakas ng bagyo habang patuloy pong binabaybay yung karagatan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita po natin sa ating latest na forecast track, based po sa kanyang central track, maaring magkaroon po tayo ng landfall scenario dito po sa may bandang Hilagang Luzon or northeastern portion ng Cagayan. Bukas po ng hapon po yan. At nakikita po natin na in the event na maglandfall po siya dito sa may area ng Cagayan, ay maaaring magkaroon din po tayo ng second landfall scenario dito po sa may area ng Babuyan Islands. Kung hindi ay lalapit po yung sentro ng bagyo sa area po na yan. Although nakikita po natin itong area na shaded ng punti, yan po yung forecast cone of probability or forecast confidence cone. So hindi lamang po sa areas ng Cagayan, pati na rin ng Babuyan Islands ang possible landfall scenario. Any area po na nasa loob ng forecast confidence cone ay maaaring daanan ng sentro ng bagyo. So hindi lamang po sa may Cagayan, maaaring dumaan din po yung sentro ng bagyo sa may area ng Isabela. So continuous pa rin po yung monitoring natin at i-emphasize din po natin na hindi lamang po yung main focus natin yung sentro ng bagyo, kundi yung palibot ng bagyo na kung saan mararanasan yung malalakas na mga pag-ulan, gayon din yung malalakas na hangin. Kita din po sa ating latest na track forecast na unti-unti po itong magre-recurve habang dito po sa may southern seas ng Taiwan hanggang tuluyan pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible po yan Sunday ng gabi or Monday ng madaling araw. Although sa ngayon po, nakikita po natin sa ating latest na forecast track, itong area na shaded ng yellow, yan po yung radius or diameter ng bagyo. Diyan po mararanasan yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Although for now po, walang area or walang kalupaan ang nakapaloob dito sa radius or diameter ni Bagyong Ophel. Pero dahil inaasahan po natin na patuloy na lalapit itong bagyo, most likely ay mahahagip na po yung ibang bahagi ng northern Luzon ng malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Kaya naman as of 11 PM,
nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa may Santa Ana. Signal number 2 naman sa southern portion ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, sa Apayao at sa northern portion ng Ilocos Norte. Meanwhile, signal number 1 naman ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, sa Mountain Province, Ifugao, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at sa northern portion ng Aurora. So nakita po natin kanina sa track, although yung radius po ng bagyo, or radius or diameter ng bagyo, ay wala pang area ng kalupaan ng ating bansa, ay nakapaloob doon. So may inaasahan po natin na lalapit po yung bagyo sa ating kalupaan. Kaya naman within the next 18 to 36 hours ay mararanasan na po yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. So paghandaan po or pinaghahanda po yung ating mga kabayan at pinag-iingat sa mga posibleng epekto nito. Meanwhile, ito naman po yung mga pag-ulan na posibleng maranasan simula po bukas or ngayong gabi hanggang bukas or sa mga susunod na araw dulot ng epekto nitong si Bagyong Ophel. So, nakikita po natin dito sa ating latest na weather advisory map, yung areas na shaded ng pula, dyan po mararanasan yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dulot po ng epekto nitong si Bagyong Ophel. So, simula ngayong gabi hanggang bukas po ng gabi, maaaring umabot mahigit 200 millimeters total rainfall yung mga mararanasan sa may area ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa may bahagi ng Isabela. Heavy to intense naman po or 100 to 200 millimeters total rainfall sa may Apayao at Kalinga. Meanwhile, moderate to heavy naman po sa may Ilocos Norte, sa Abra, Mountain Province, Ifugao, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, pati na rin po sa may Batanes. At pagdating naman po ng bukas ng gabi hanggang Friday naman po ng gabi, mapapansin po natin na nabawasan na po yung areas na mga karanas ng malalakas mga pagulan dahil kumilos na po yung rain bands nitong bagyo dito po sa may bahagi ng Hilagang Luzon. So yung 100 or mahigit 200 millimeters na mga pagulan, posible pa rin po yung maranasan sa may Cagayan at Babuyan Islands. So meanwhile, heavy to intense naman po ng mga pagulan sa Ilocos Norte at moderate to heavy naman po sa Apayao at sa Abra. So yung mga areas po nito, possible within the next 2 days hanggang sa darating na Biyernes po, posible pong maranasan yung malalakas na buhos ng ulan, mataas po yung posibilidad ng mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa, especially po sa areas kung saan nakataas yung intense to torrential na mga pag-ulan. So pinag-iingat po yung ating mga kabayan, pinag-aanda sa mga posibleng epekto nitong dala nitong si Bagyong Ophel. So pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, meron po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon at silangang karagatan ng Central Luzon. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na sa may dagat baybayin po ng Batanes, northern at eastern coasts ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa Isabela at Aurora. Inaasahan po natin na maaaring umabot ng 10 meters yung taas mga pag-alon sa mga nasabing baybayin. Delikado pong pumalaot, especially po sa mga ating mga kabayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. And besides po sa areas kung saan nakataas po yung gale warning, magiging maalon din po yung karagatan sa ilang bahagi din po ng Luzon or dagat baybayin ng Luzon. Maaaring umabot po ng 3.5 meters yung taas ng mga pag-alon sa northern at eastern seaboards ng Catanduanes, pati na rin sa Pulillo Islands, sa nalalabing bahagi or nalalabing dagat baybayin ng Aurora, sa dagat baybayin po ng Camarines Norte at Northern Quezon, pati na rin sa northern seaboards ng Ilocos Norte at Camarines Sur. So iba yung pag-ingat po, lalong-lalo na po sa mga planong pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ito naman po yung babala ng storm surge or daluyong sa mga areas po ng Northern Luzon. So yung dagat po natin maaaring umabot ng 3 meters ang taas sa areas po ng Aurora, Batanes at Cagayan at 1 to 2 meters naman po sa may Ilocos Norte, gayon din sa may Ilocos Sur. Ingat po sa ating mga kabayan dyan, especially po yung malalapit sa Dalampasigan. So dako naman po tayo sa latest na update dito po sa binabantayan po natin na si Tropical Storm Manny na currently nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility.
As of 10 p.m. po ay huling to namataan sa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nananatili po itong tropical storm na may lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour, mabilis po itong kumikilos west-northwest as west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po nakikita natin yung mga kaulap na nadala po nitong si Bagyong Manny ay hindi pa nakakaapekto sa mga bahagi ng ating bansa. Ngunit dahil mabilis po yung pagkilos nitong bagyo, most likely within the next few days, possible this weekend, ay unti-unti na po nating mararamdaman yung epekto nitong si Bagyong Manny. At kung pumasok man po siya ng ating PAR, bibigyan po natin ng local name na si Pipito. So alamin po natin ang magiging pagkilos ni Bagyong Manny or papasok na Pipito sa mga susunod na araw. So nakikita po natin yung ating latest track forecast as of 11 p.m. Yung central track po ng bagyo, pati na rin yung forecast intensity ng bagyo. Based po sa ating latest forecast track, maaring pumasok si Manny or si papasok na Pipito bukas po yan ng gabi sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung nakikita po natin dito sa ating latest na forecast track, yung central track niya po ay nagpapakita ng possible landfall scenario dito po sa may southeastern portion or coast ng Southern Luzon, dyan po sa may Bicol region. Sa darating na weekend po yan, possible by November 16 or November 17. Based din po sa ating latest na track intensity forecast, bago po ito patuloy yung lumapit dito sa ating kalupaan, maaaring umabot po siya ng typhoon category bukas po ng gabi or Friday po ng madaling araw. Ngunit habang patuloy po siyang lumalapit, dahil nasa dagat pa po siya pagdating ng typhoon category, hindi po natin inaalis yung possibility ng rapid intensification or mas lalong bibilis yung paglakas nitong bagyo. So nakikita po natin yung areas na possible na maglandfall itong si Bagyong or papasok na Pipito. Ngunit kung makikita po natin yung lawak ng sakop ng forecast probability cone, hindi lamang po sa area ng Bicol region ang possible landfall point nitong si Bagyong Pipito or si Manny, maaari din po siyang maglandfall dito po sa may Eastern Visayas, pwede din po sa may Quezon area, pwede din po sa may Aurora, pati na rin sa may Isabela. So yan po, yung areas na sakop po nitong forecast probability cone, yan po yung mga posibleng areas na maaaring daanan ng sentro ng bagyo. So mainam po na minomonitor po natin yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw para mapaghandaan po natin ang areas na most likely maapektuhan na malalakas na hangin, pati na rin yung mga pag-ulan dala po nitong bagyo. So for now po, based po sa ating pagtaya, mabilis pong kumikilos itong si Bagyong Manny sa ating kalupaan or papalapit sa ating kalupaan. So as early as Friday po hanggang sa darating na Sabado, unti-unti na pong mararanasan yung malalakas na ulan na dala po nitong si Bagyong Manny. Possible na po yung heavy to intense na mga pag-ulan sa bahagi ng Northern Samar sa darating na Biyernes ng gabi po yan hanggang sa darating na Sabado. At moderate to heavy naman po na mga pag-ulan sa Catanduanes, sa Samar, gayon din sa Eastern Samar. So as much as possible po, pagandaan po natin yung mga posibilidad ng mga pagbaha, pati na rin yung pagguho ng lupa, especially po sa areas ng Visayas at Southern Luzon area.